This was me 3 months ago. I had just graduated. And the very next day, I joined a 3-day pop-up market in a city far from home. I came back with most of my stocks unsold. A week later, I started reaching out to cafes hoping they could help me move my inventory. And now, I've opened my own physical store. How? Did money suddenly grow on trees? Nope. Am I secretly rich or already a great florist and business owner? Definitely not. So, how? This is my story of how I opened a physical store. So, this video is about everything I did to launch my previously online shop into a physical one. Number one, planning and visualization. So, before I even have the capital, nag-iisip na ako, nag-visualize na ako every night. Nag-inisip ko mag-open ako ng shop. Like, nagbabago-bago to kasi, di ba, minsan, naghahanap ako ng, wala pa akong pera nito, ha? Naghahanap ako ng mga spaces na alam niyo yung commercial space for rent, mga ganyan. Tinitignan ko yun. Tapos parang tinitignan ko yung paligid, kinakayusado ko, ganito itsura niya, ganyan. Ito yung mga normally na dumadaan ng mga tao, like, if malapit sa school, may mga students, may mga ganyan. Tapos, pag matutulog ako ng gabi, isipin ko na nandun ako, tapos parang mag-open ako ng shop, may mga students na dati, magtatanong sila sa akin, ate, magkano po ito, ganyan. Alam mo yung detailed na, parang na talagang literal na daydream. Tapos, manonood ako ng mga videos na pinapakita nila kung ano yung tsura ng setup nila. Like, even na hindi siya flower shop. Basta makita ko lang siya na nag-open siya ng physical. So, pinapanood ko. Tapos, nisip ko, maganda tong ginawa niya dyan. Alam mo parang nag-iipon ako ng ideas and inspo. And then, I ask myself, how can I afford it? Paano ko magagawa itong mga pagdi-daydream ko na to? Next step. So, what is the system? So, system, I'm a big believer of system, diba? May goals ka and then system. System is like yung ano yung mismong actionable steps na gagawin mo na tuloy-tuloy. Kaya system. Nag-research ako kung paano magkaroon ng capital, syempre. Nag-search ako sa ChatGPT sa aking best friend. Tapos, ang dami niya binigay. And then, ang gaganda actually ng mga sinabi niya. So, unang niyang sinabi doon yung sa small business corporation, under sila, I think, ng DTI. So, ilalagay ko yung website nila. So, andun, madaming different kinds of loans na for small business talaga. Tapos, malaki yung capital niya, maliit yung interest niya. Tapos, pwede mo siyang bayadan ng matagal, like 3 years ata yun. Sabi ko, okay to. Gumawa ko ng account. Tapos, iipon na ako ng requirements, ganyan. Nag-register ako ng BMBE, etc. So, okay na, meron na akong, nakaredy na yung mga requirements ko. Nung maglo-loan na ako, mag-a-apply na ako ng loan kasi meron na akong requirement. Biglang sabi nung sa website, may app na sila, mobile app. So, hindi na sila sa website. Dinownload ko yung app. And then, hindi mo login yung account ko. Hindi ko alam ano nangyari. Sabi, credential is not registered. So, something like that. So, naisip ko, since bago siya, baka wala pa yung account ko. Like, hindi pa na transfer fully yung mga details. So, okay, wait ako ng days, then naging weeks. Sabi ko, wala na nangyari doon. Parang iniisip ko, baka hindi for me yung pag-physical store. Pero, okay lang, walang kaso. Pero syempre, nasasad pa rin ako kasi, ano nangyari? Bakit hindi ako maka-loan? Meron, after all the struggles ko, sabi ko, kompleto ng requirements. Tapos, alam nyo guys, nag-email sa akin yung pinag-applyan ko sa CHED nung nag-aaral pa ako. So, kakagraduate ko lang, diba, nung June ba? Anyways, so yun, nakagraduate na ako, tapos tsaka nag-email sa akin yung CHED na in-applyan ko before. It's a scholarship sa mga college student. First year pa lang ako, nag-apply na ako. Hindi naging success. So, ayun na, nag-email sa akin na pwede ka na i-claim yung scholarship grant ko. Tapos, hindi ko alam kung magkano siya or what, ilang SEM ba yung account sa akin. Kasi nga, di ba, hindi nga nagsasuccess yung mga previous kong applications. Fourth year ako, inasikaso ko siya, tapos nilakad ko na ako mismo nag-walk-in doon sa kanila, sa office nila. Before kasi online lang ginagawa ko. Sabi ko, puntahan ko na nga to. Ako na maglakad mag-isa. Ayun na. Pero hindi ko talaga, tapos na siya. Akala ko hindi na ako makakuha kasi graduate na ako. Tapos biglang out of nowhere, ayun nga, in-email niya na ako. And then, bumagyo ng 1 linggo. Wala silang pasok na 1 linggo. Hindi wala akong magawa. Antay ako, parang akong emo, no? Like, hindi ako makaproceed sa yun yung slump moment. Sabi, bakit ganun? Ang daming
daming struggles, di ba to for me, ganyan. Kasi di ba nung una hindi niya ako maka-loan. Like, tapos ito naman ngayon, bumabagyo. Then, okay lang, wala naman ako magagawa. After yung tapos na yung bagyo, okay na, pumunta na ako. Tapos nakuha na ako. Tapos, great thing kasi 2 years yung na-count sa akin. So, yung third year to fourth year, yun yung na-count. Tapos, hindi siya ganun kalakihan sa kung magkano ba talaga yung kailangan ko para magkaroon ng physical store. So, just to give you a background, parang nilagay ko ata doon mga 50K or like 50 to 70K. Kompleto na yon. Plus, syempre, I have to give to others pa. Like, di ba, hindi naman pwedeng totally sa akin lang yung pera na yun. Meron na akong pera ng ganito, although hindi siya enough, pero hindi rin naman siya kaliitan para i-spend ko lang somewhere na walang katuturan. So, sabi ko, okay, plano. Ito na, naghahanap na ako ng pwesto. Di ba, naghahanap na ako before. Tapos parang ngayon, minessage ko na silang lahat. Like, more than 10 yung mga message ko. Tapos, inas ko, magkano po ito, dito, sinya, yung size. Ang dami ko nakuha, like, may mga 50K per month, 18, 20, mga ganyan. Tapos, meron ako nahanap na 10K, which is yun yung ginaw ko. Kaso, ang issue naman is, 3 months yung kailangan i-ano. Siyempre, maggagalaw ka pa doon, like, yung setup mo doon, gagastos ka din doon. And then, yung inventory. So, basta yun, ang dami ko pang kulang, diba? Kulang ako sa rent, tapos kulang pa ako sa setup. So, ang ginawa ko, kinausap ko yung landlord, sabi ko, if, parang nabigyan ako ng proposal. Paano po if gusto kong i-reserve yung space, pero next month pa ako mag-start, okay lang po ba na mag-down ako ng 20K, tapos yung remaining 10K is ibibigay ko kung kailan ako mag-start. Like, kunyari, September 1. Okay, pumayag siya. Kasi nga, naiintindihan naman niya yung product ko is handmade. So, hindi siya kayang mag-set up kaagad doon kasi it takes time to make the products. Set na, nagbayad na ako, nagbigay na ako ng 20K doon, tapos, okay, what's next? I don't have the remaining, 10K. Tapos, kailangan ko po mag-ipon-ipon ng materials, paano yung set up. Luckily, my father is a Amazon, so, gumagawa siya ng bahay, ganyan. Very easy lang sa kanya yung setup. So, nakaless ako sa labor. Ang gastos ko na lang yung mga bakal, yung mga materials, etc. So, kaya naman. My product is not that expensive, yung mga materials, kasi kahoy siya. So, although mas expensive pa rin yung iba, like yung wrappers, yung fuzzy wires, kasi yung mahal. So, inunti-unti ko lang, di ba may 1 month nga ako. Sabi ko doon 1 month po kasi gagawa ko ng product. Pero in reality talaga, mag-iipon pa din ako ng funds. For 15 days, like August 1 to August 15, time to collect funds. So, dyan pumasok yung luckily again, yung coffee partners ko. Diba? Meron akong 5 coffee partners. 2 of them, ask na mag-restock na. Nakakuha ako doon ng isa 1.9, isa 1.7. So, additional funds din yun. Gawa, ipon. Tapos, nagbibenta ako. Meron akong nakuhang big orders na makeup bouquet, 1K ang labor doon kasi ang laki-laki niya, ganyan. So, additional capital na naman yon. Ganon lang yung nangyari. Or gawa, order, benta. Tapos, nag-run ako ng ads sa Facebook, sa Shopee, ganyan. Para nga dumami yung benta. Tapos, ayun, then, nag-work na, meron ng setup sa place, sa shop. Unti-unti, nag-iipon na ako ng materials. So, kasi, ang August 16 onwards is crafting products na talaga, na inventory. Kinlose ko yung shop ko muna, online shops, kasi nung mga past few days, gagawa ako, tapos naubos agad, walang natitira for the shop. I gave myself 3 days to rest, which is why I'm here. 15, 16, 17, so nandito kami sa Airbnb. But not totally rest, kasi meron akong 1 day na mag-work, like yan, gawa ng contents, etc. Promotions. Yun yung mga nangyari sa life. Kung paano ko na buo yung physical store ko. And as of now, while I'm filming this, today is 16, na hindi ko pa alam kung ano yung mangyayari sa store ko. Pero when you watch this video, makikita niyo siya. Okay, ano ng look niya.
some people will look at my story and say, oh, you're just lucky. Kasi nakakuha ka ng scholarship, yung flowers, it's easy for you to source them. Tinulungan ka ng papa mo gumawa ng store, etc. or whatever reason. Of course, may part doon na luck, but, diba, hindi lang naman yung bigla lumipad lang sa mukha ko. I work for them. Simula first year pa lang ako, ina-apply ko na yung scholarship na yun. Nag-third year ako, nag-fourth year ako, nilakad ko, pag-isa, pupunta ako ng QCU, gumagastos ako, nagde-day off ako sa work para lang puntahan yun, nag-travel. Ang dami kong, may times pa na nawala ako kasi hindi ako familiar dun sa lugar na yun, napunta ako sa subdivision, walang public transportation. So, ang daming nangyari. Hindi ko din naisip na makukuha ko siya. Siguro ang luck on that aspect is yung timing. After ko graduate, nag-full-time ako mag-business, doon siya dumating. Yun yung luck for me. Yung sa cafe partners, diba, you know that, you know the story. I work hard for them. Like, kung sino-sino yung minessage ko, ang dami kong ni-reach out. And then, bawat business, it took me so much time to make all the inventory na pinaglalagay ko dun sa store nila. So, ang daming efforts, ang daming time behind the scenes na hindi nakikita ng mga tao na pwedeng ma-disregard kasi hindi naman nila alam. Ayun lang. So, yun yung mga gusto kong i-clear. Kasi, if my past self would watch this video, iisipin niya, paano nangyari? Like, anong ginawa niya? Bigla lang ba siyang sinwerte? No. Walang ganun. You have to work for things. So, basta lang, ang thinking ko kasi, I just have to be in the right direction. So, malaki or maliit man yung steps ko, it doesn't matter. As long as you are in the right direction, eventually, you'll get there. Merong mga resources, may mga instruments si Lord na ipapadala sa'yo na iisipin mo, hala, ang galing naman, ang swerte ko naman. But, it's not luck. Sadyang, yun yung mga results ng mga ginawa mong actions, yung mga sacrifice na binigay mo, yung time and effort, yung money. So, ayun lang. Yun lang yun. Those are results of your actions. So, be grateful para matuwa si Lord at padahan ka pa ng kung ano-anong blessings. Okay, thank you for watching this video. Good luck sa journey if you're also planning to start your physical store. So, if kagaya mo ka na online, then gusto mo na din magkaroon ng physical store, good luck. Thank you.